Tinanong niya ang bata kung anong naintindihan nito. Sa kanyang pagkagulat, naglabas ng key si Zhu Zaiming na nag-iwan kay Chen Pingan na nagtataka kung anong naintindihan ng bata. Nalilito, pinag-isipan ni Chen Pingan ang uri ng pag-unawa na taglay ni Zhu Zaiming. Napagtanto niya kung gaano kakaiba na ang mga tao ay nagiging enlightened sa pamamagitan lamang ng pakikipagpalitan ng salita sa kanya. Nagtatanong kung paano nagaganap ang ganoong mga pagkakataon sa lahat ng oras. Nagulat siya at nagsimulang maniwala na baka siya lang ang hindi nakakaalam tungkol sa cultivating. Nagme-meditate si Zhu Xing nang bigla niyang buksan ang kanyang mga mata. Napagtanto niya na ang kanyang trampled spiritual fire route ay nangangailangan lamang ng maliit na halaga ng spiritual energy upang magsimulang gumana at nakakagulat na nagkaroon siya ng breakthrough alinsunod sa mga tagubilin ni Chen Pingan. Nagpapasalamat, pinasalamatan ni Zhu Zaiming si Chen Pingan sa kanyang paggabay. Gayunpaman, biglang naputol ang kanilang pag-uusap ng isang asteroid na sumabog sa itaas nila. Lumingon si Chen Pingan, kumpiyansa na nalutas na ang problema sa asteroid habang naisip ni Zhu Zaiming na hinayaan ni Chen Pingan na bumagsak ang asteroid ng ilang sandali upang bigyan siya ng ilang gabay. Pagkatapos ay sinabi ni Chen Pingan kay Zhu Zaiming na ang isang asteroid na ganoon ang kalibre ay wala lang sa kanya at humanga si Zhu Zaiming. Walang pakialam, nag-isip si Chen Pingan na maliit na bagay lang iyon at pinabuti lang niya ang kanyang swerte. Sakto namang tinawag ng isang kakaibang boses si Zhu Zaiming at napagtanto niya na ito ang kanyang ama, ang Danwu Prime Minister na si Zhu Yingping. Nag-alala, tinanong ni Juening si Zhu Zaiming kung saan siya pumunta at hinimok siyang sumunod sa kanya dahil mapanganib ang lugar. Ipinakilala ni Zhu Zaiming sina Xu Yinping at Chen Pingan sa isa't isa. Sinasabi sa kanyang ama na sinira ni Chen Pingan ang dalawang asteroids at ipinaalam kay Chen Pingan na si Xu Yinping ay ang Prime Minister ng Danwu. Nagpahayag ng pasasalamat si Xu Yinping, pinasalamatan si Chen Pingan sa pagprotekta sa kanyang anak. Sinasabing hindi niya maisip ang isang kasing bata niya na nagtataglay ng ganoong nakakatakot na lakas. Pinatunayan ni Chen Pingan kay Xu Yinping na mayroon siyang magandang relasyon sa kanyang anak at ang asteroid ay nagpabigo sa kanya kaya pinasabog niya ito. Pagkatapos ay napagtanto niya na hindi pa rin siya nasa kanyang tamang pag-iisip dahil nagsisinungaling pa rin siya sa Prime Minister ng Danwu. Nalilito si Zhu Zaiming, napansin ang puot na namumuo sa pagitan nina Chen Pingan at Zhu Yingping. Naghinala si Zhu Yeping na niloko si Zhu Xing dahil tila nasa na-end soul stage si Chen Pingan. Nagpumilit, hinawakan ni Zhu Zaiming ang kanyang tatay at sinabi sa kanya na hindi siya niloloko at nasaksihan niya mismo ang pagpigil ni Chen Pingan sa dalawang asteroids. Idinagdag niya na tinulungan pa siya ni Chen Pingan sa pag-breakthrough. Nagulat, naisip ni Zhu Yingping na si Chen Pingan ay tila isang tunay na master hindi tulad ng mga scammers na kanilang nakasalamuha dati na hindi nakatulong kay Zhu Zaiming na mag-breakthrough. Pagkatapos ay napagtanto niya na ang kanyang naunang ugali ay nakasakit kay Chen Pingan at nag-alala kung anong dapat niyang gawin kung magalit si Chen Pingan. Naramdaman ang sitwasyon, napagtanto ni Chen Pingan na kung hahayaan niyang magpatuloy silang magsalita, baka hindi siya paniwalaan ng bata. Pagkatapos ay sinabi niya kay Zhu Zaiming na gusto niyang matuto ng martial arts at ibabalik niya ang libro sa kanya kung makakagawa siya ng pabor. Balisa, nagdahilan si Chen Pingan na kailangan niyang magmadali habang aktibo ang epekto at mangolekta ng maraming points hanggat maaari. Masigla, sinabi ni Zhu Zaiming kay Chen Pingan na posible ang lahat at gagawin niya ang anumang gusto niya. Ipinaliwanag ni Chen Pingan na ang kailangan lang niyang gawin ay sabihin sa kanya na gusto niya siya at bubuti ang kanyang swerte. Walang pag-aalinlangan, sumang-ayon si Zhu Zaiming. Habang nagsasalita si Chen Pingan, masiglang sinabi ni Zhu Zaiming na gusto niya siya. Nalilito si Zhu Yinping, nagtaka kung talagang nagpapataas ito ng swerte at naisip na mukhang isang scam ang tagpo. Nagpatuloy sina Chen Pingan at Zhu Zaiming ng medyo matagal. Sa huli, lumitaw ang system na nagsasaad na 4,000 points ang nakolekta. Nasiyahan, sinabi ni Chen Pingan kay Zhu Zaiming na problem na siya dahil hindi na niya kayang palakasin ang kanyang swerte at nangako siyang ipadala sa kanya ang martial arts skill book kinabukasan.
Pagkatapos ay inangkin niya na nakakahiya na makita ng iba at oras na para umalis siya, umaasang mabilis na makabalik. Nagbalita si Zhu Zaiming na gusto niyang maagang dumating si Chen Pinggan kinabukasan upang matutunan niya ang hindi kapani-paniwalang skill na iyon. Masigla siyang tumakbo patungo kay Chen Pinggan, para lang mapagtanto na hindi niya naibigay ang kanilang address at nag-alala kung makikita ba ni Chen Pinggan ang kanilang bahay. Tinawag ni Zhu Yining si Zhu Zaming, sinasabi sa kanya na bumagal dahil nahabol nila si Chen Pinggan. Bigla siyang nawala, iniiwan silang nagtataka kung saan siya pumunta. Samantala, dumating si Chen Pinggan sa bahay, bumubulong sa sarili na buti na lang umalis siya agad dahil mahirap ipaliwanag ang swerte. Pagkatapos ay tinawag niya si Zollinger upang ipaalam sa kanya na bumili siya ng pagkain at snacks para sa kanya. Nang marinig ito, si Zollinger, na may pagkain sa kanyang mukha, napagtanto na bumalik na si Chen Pinggan. Pagkatapos, inalok ni Zhang Yukon si Chen Pinggan ng papaya. Gayunpaman, pinagalitan niya si Zollinger, sinasabi sa kanya na maghugas ng kamay at hindi na siya pinapayagang kumain pa. Namula, pinayuhan din niya si Zhang Yukon na kumain ng kaunti. Mausisa, tinanong ni Zhang Yukon kung hindi ito gusto ni Chen Pinggan. Naguluhan, nagsimulang nauutos si Chen Pinggan at nagmamadaling umalis sa silid. Samantala, lihim na lumapit si Zollinger sa likod ni Zhang Yukon, inakusahan si Chen Pinggan na masama at nagtataka kung paano patuloy na kumakain si Kang Yukon. Kinabukasan, sinubukan ni Chen Pinggan na pakalmayan ang kanyang sarili, iniisip na dapat sanay na siya sa pang-aakit ni Zhang Yukon ngayon. Tungkol naman sa mga pangyayari noong nakaraang araw, nahirapan siyang magpasya kung saan titingin. Hindi nagtagal, nagtanong si Zhang Yukon kung may iniisip si Chen Pinggan. Nahihiya, tumayo si Chen Pinggan at inihayag na lalabas siya at maaaring bumalik sa gabing iyon. Habang paalis siya, pinigilan siya ni Zhang Yukon, itinuro na mayroon siyang kung ano sa kanyang mukha. Nalilito, tiningnan siya ni Chen Pinggan. Lumapit siya, inalis ang pagkain sa kanyang mukha at pagkatapos ay hinalikan siya sa pisngi, tinitiyak kay Chen Pinggan na wala na iyon. Namula siya at sumigaw na aalis na siya bago tumakbo. Habang tumatakbo siya, naisip niya na masyadong direkta si Zhang Yukon at balang araw ay siya ang magkukusa. Gayunpaman, napagtanto niya na hindi ito ang unang beses. Huminto si Chen Pinggan, naalala ang isang katulad na sitwasyon at iniisip na baka si Zhang Yukon ay katulad ng kanyang asawa sa Earth. Samantala, mamulong si Zhang Yukon sa sarili na nagpataw na siya ng restriction at ang halik ay bahagi lang ng silang nasira. Naramdaman na nauubos na ang oras, nagbigay siya ng mga utos sa Firebird at sa aso na alam na kung anong sasabihin ng walang pag-aalinlangan. Mabilis na sumunod ang Firebird at ang aso. Pagkalipas ng ilang sandali, napansin ni Chen Pinggan ang aso at mausisa na nagtaka kung anong ginagawa nito doon at kung bakit may ibon ito sa ulo. Sa kanyang pagkagulat, parehong sumagot ang aso at ang ibon na hinihintay nila siya. Naguluhan, tinanong ni Chen Pinggan kung maaari silang magsalita. Bilang tugon, nagsimulang magbago ang bronze sword at pinatunayan kay Chen Pinggan na huwag mag-alala dahil kaya nilang magsalita sa buong oras. Sa puntong ito, napagtanto ni Chen Pinggan na mayroon pang isa. Ipinaalam sa kanya ng bronze sword na natatakot siya sa kanya kaya wala siyang sinabi at nanatiling tahimik, na sinang-ayunan ng aso. Unti-unting sinabi ng aso kay Chen Pinggan na matapos siyang makilala, pakiramdam niya ay mabait siya at madaling kausapin. Nalilito pa rin, naisip ni Chen Pinggan na ang aso ay isang halimaw at nagtaka kung ang isang malakas na halimaw tulad niya ay nagsabi lang na nakakatakot siya. Naniniwala siya na tanging mga immortal weapons lang ang maaaring magbago ng anyo at pagkatapos ay napagtanto niya na ang sirang espada na nakuha niya kanina ay sa katunayan isang immortal weapon. Pagkatapos ay bamulong siya na matagal na niyang alam iyon ngunit dahil itinuturing niya ang kanyang sarili na mortal, pinili niyang manatiling walang alam. Naisip pa ni Chen Pinggan na ang kanyang character ay mayroon pa ring bug na nagpapaniwala sa iba na siya ay Diyos. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na kailangan nilang bumalik sa kanilang tunay na anyo at umuwi upang makagawa siya ng mga bagong palayaw para sa kanila.
Kasunod ng kanyang mga tagubilin, ang aso at ang ibon ay bumalik sa kanilang orihinal na anyo bilang mga phoenix at black dragons ayon sa pagkakabanggit at binati si Chen Pingan. Gulat, nagtaka si Chen Pingan kung gaano ka-broken ang bug na iyon. Sinamantala ang pagkakataon, tinanong ng dragon si Chen Pingan kung pupunta siya sa Peace Sect at inalok siya ng sakay. Sumagot ang phoenix, inakusahan ang dragon ng panlilinlang. Nagngingit-ngit, pinayuhan ng bronze sword si Chen Pingan na sumakay sa isang golden sword sa halip. Iginigiit na ang mga taong lumilipad sa mga espada ay mas cooler. Sa wakas, lumipad ang dragon at tumawa, hinihingi sa kanila na magbigay daan dahil masyado silang mabagal. Samantala, sa Peace Sect, tinanong ni Haring Xuan si Grandpa Murang kung bakit hindi niya ipinaalam kay Chen Pingan ang tungkol sa kasal. Sumagot si Grandpa Murang na hindi worth ng oras ni Chen Pingan ang kasal at bukod pa rito, malamang ay alam na niya. Pili niya kung darating o hindi. Galit na galit, sumigaw si Haring Xuan sa kanyang anak na magpakita ng mukha kung naghahanap siya ng asawa. Sumagot ang lalaki na walang maganda doon at ayaw niya rin naman doon. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Haring Xuan na hindi siya interesado kay Mirang Su. Pagkatapos ay sinabi ni Haring Xuan sa kanyang anak na sabay silang lumaki at tinanong kung sa tingin niya ay interesado sa kanya si Mirang Su. Pagkatapos ay inaliw ni Mirang Su ang anak ni Haring Xuan, binati siya ng swerte sa paghahanap ng asawa at sinabing hahanap siya ng upuan para sa show. Tinawag ni Gen Zia si Mirang Su na umupo sa tabi niya. Nakadama ng panlulumo, nagtaka ang lalaki kung bakit inaliw ni Haring Xuan ang kanyang anak. Sinasabi sa kanya na ang ibig sabihin ni Mirang ay nagpapaligoy-ligoy siya at simula pagkabata ay kapatid na ang tingin niya rito. Sumagot ang kanyang anak na wala siyang pakialam at ayaw niyang magpakasal. Pagkatapos ay ipinaalam ni Haring Xuan sa kanyang anak na nagsimula na ang banquet at dumating na ang lahat ng taong ito. Nagtanong siya kung paano niya ito planong tapusin. Tumayo si Jiang Daling at sinabi sa kanyang ama na hindi magiging mahirap pigilin ang banquet. Nag-anunsyo siya na kung sinabi ni Chen Pingan na kailangan niyang magpakasal, gagawin niya ito ng walang pag-aalinlangan. Bukod pa rito, alam niya kung paano kumilos si Chen Pingan, naintindihan na dahil hindi dumating si Chen Pingan ngayon, nangangahulugan ito na ayaw niya siyang magpakasal. Hindi inaasahan, naantala siya nang mapansin ang pulutong ng mga tao na nakasakay si Chen Pingan sa isang dragon. Binati ni na Grandpa Mirang at Haring Xuan ang pagdating ni Chen Pingan. Sinabi ni Chen Pingan sa kanila na hindi na kailangan ang pagbati at tinanong kung bakit may mga bisita. Sumagot si Haring Xuan na dahil naghahanap siya ng manugang. Naniniwala siya na gusto ni Chen Pingan na pumili ng kanyang manugang. Nag-isip si Chen Pingan at nagtanong kung sino ang pinili ni Jiang Daling. Sumingit si Haring Xuan, sinasabing hinihintay niya si Chen Pingan na pumili ng nobya. Pagkatapos ay naisip ni Jiang Daling na sadyang pinili ni Haring Xuan ang oras para siya ay magmukhang tanga. Bamulong si Chen Pingan na ayaw niyang masangkot at sinabi sa kanila na kasal ni Jiang Daling iyon at dapat siya ang gumawa ng sarili niyang desisyon. Nakaramdam ng ginhawa, napagtanto ni Jiang Daling na hindi si Chen Pingan naroon upang pumili ng nobya para sa kanya kundi upang tulungan siya. Naniniwala sina Grandpa Mirang at Haring Xuan na ang ibig sabihin ni Chen Pingan ay hindi angkop ang mga babae roon upang maging asawa ni Jiang Daling at malapit na niyang makilala ang kanyang soulmate. Bamulong si Jen Langgo na dumating si Chen Pingan nang matapos magsalita si Jiang Daling. Sinabi niya kay Gen Zia na ngayon ang kanyang pagkakataon dahil walang sinuman doon ang angkop na maging nobya ni Jiang Daling. Determinado, ikinuyong ni Gen Zia ang kanyang kamao at naisip na all or nothing na. Pagkatapos ay umamin siya kay Chen Pingan na gusto niya si Jiang Daling at umasa na hahayaan sila ni Chen Pingan na magpakasal. Nalilito si Chen Pingan at ipinagpalagay na dahil humingi siya, tutulungan lang niya siya. Ipinaalam niya sa kanila na nakita na niya si Gen Zia dati at na mabait siya. Naisip ni na Grandpa Mirang at Haring Xuan na gusto ni Chen Pingan na ang nobya ang pumili. Pagkatapos ay tinanong ni Chen Pingan si Jiang Daling kung anong pakiramdam niya dahil umamin siya ng pag-ibig sa harap ng lahat.
Tulala, napagtanto ni Jiang Daling na gusto ni Chen Pinggan na pumili siya para sa kanyang sarili dahil kasal niya iyon. Pinasalamatan ni Jiang Daling si Chen Pinggan sa kanyang paggabay at sinabi sa kanya na makikipag-ugnayan siya kay Jen Xia. Namula, nagpahayag din si Jen Xia ng kanyang pasasalamat kay Chen Pinggan. Bilang tugon, sinabi ni Chen Pinggan sa kanila na hindi na kailangan magpasalamat at napansin niya na tila interesado rin si Jen Xia sa kanya. Nakaramdam ng ginhawa na hindi tinanggihan ng kanyang payo, kumpiyansa siya na hindi magiging magulo ang mga bagay-bagay. Pagkatapos ay hiniling ni Chen Pinggan sa kanila na huwag pumunta sa alchemy room dahil mayroon siyang ilang business na aasikasuhin at sumang-ayon sila. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.